Peter chapter 3, verse 15. 1 Peter chapter 3, verse 15. Now, this morning, I'm going to preach about hope, living with hope. Mga Kristohanon, dapat ang atong nagkinabuhi ta diya sa paglaom. Amen? So, when you are in the church, you need to be happy nga nag-alagad ta sa atong Diyos nga Diyos sa paglaom. So, inaunton ta ang atong kinabuhi puno sa paglaom because our God is a God of hope. 1 Peter chapter 3 verse 15. Akong basahon sama sa nanda and I'm going to read it loud but read it silently while you are standing. 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and in fear. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, na kami Ginoo gitagaan nimo paglaom sa kinabuhing dayon. Lord, bisag unsay mahitabo sa kalibutan, we are ready because of your grace, of your mercy, O God. Lord, help your people, O God. Help us to understand this hope nga naa mo. Tabangi kami Ginoo nga among kinabuhing Kristohanon makita sa mga tao ang among paglaom o makahimo kami sa pagtubag o mangutanan sila about our hope. Kamo ma-present ang simple plan of salvation na naadya kanimo pinaagi sa grasya sa among pagtuo diya kanimo. Lord, bless this message. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Okay? Now, in 1 Peter chapter 3 verse 15, the Bible says, but sanctify the Lord in your heart. No, sanctify to set apart for a special use. So, importante kayo nga atong is-sanctify ang atong kaugalingon, no? Atong kasing-kasing para diya sa buluhaton sa Ginoo. But ready always to give an answer. We must ready. Dapat ready ta, andam ta pagtubag. Kung dunay mangutana nato, may tungod sa atong paglaom sa kinabuhing dayon. With meekness and fear. Now, nagsuon ko sa Ginoo ang mga tao, dili sila makatuo sa atong paglaom sa kaluwasan. Di will say, siguro na mo, luwas na mo. Di sila katuo nga nakasiguro ta sa kaluwasan. Una ang Biblia nagsulti, dapat ready ta sa pagsugilo niini, sa pagsulti niini. Now, dapat na atay bersikulo sa Biblia nga atong gi-memorize, atong nahibawan, nganong nakasiguro ta sa kaluwasan. Just for example, I will point one of you this morning. Ako kang tudloon. Brad, paghatag og usa ka bersikulo nga hisgot sa kasiguruhan sa atong kaluwasan. Are you ready? Kung tudloon ta mo karon, are you sure? You can give a verse. O ka, pastor, ayaw lang ko, pastor, magtuon pa ko. Now, for example, John chapter 10, verse 27 to 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. The word never. Sa Bisaya pa, dili nagyud. Neither shall any man pluck them out of my hand. Ngano di na kita malaglag kay gihawiran ta sa ni Kristo ang atong kaluwasan. Dili ta mo'y naghawid sa atong kaluwasan. And verse 28, and I give which my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Duha ka kamot na naghawid nato. God the Son, the Lord Jesus Christ, and God the Father. Our salvation, wala na to gidada ang atong kaluwasan kay mawala ang gahawid sa atong kaluwasan, the Lord Jesus Christ and God the Father. And He promises nga, dili nagyud kita malaglag. Amen? Sabot mo unsa ng never? Di nagyud. Wala nagyud pa'y chance nga malaglag ka. So salamat sa Ginoo nga naghatag sa
kasiguruhan sa kaluwasan. Wa pa ka maluwas karon, wa pa si Kristo sa imong kinabuhi, walay kasiguruhan kung musalig ka sa imong reliyon aron maluwas ka. Musalig ka sa imong binuhatan aron maluwas ka. Ang kasiguruhan sa kaluwasan na ni Jesus Christ. Ang pangutana, do you have Christ in your heart? Do you remember when and where nimo gidawat si Jesus Christ ug kinsay nagsugilo nimo sa maayong balita? Another verse in Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. Christian, dapat unta nga kini inyong gisuwat. Munamuhan nito sa Biblia, sa simbahan, dalatag Biblia, magdatag bulletin, magdatag notebook, para dunay mga bersikulo nga dapat nato timan-an. Now, Ephesians 1:13, on whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. After you believe, you are sealed. Iyaw mo ka na. Human ka ni tuo, gisilyuan ka sa balaang Espiritu Santo. Wala na gyud makaangkon yung because you are sealed. Gimarkahan na ka. And 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. 1 Peter chapter 1. Blessed the Lord, the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again, gipakataw ta unto the lively hope sa buhi nga paglaom by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4. To an inheritance incorruptible, undefiled, and feed it not away. Di gyud mawala, di maluma, no? Dili matangtang nato. Reserved in heaven for you, who kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Wa papanda mamatay. Inig kamatay na nato, ang atong reservation sa langit, ipadayag sa Ginoo na, ihatag na. Are you glad that you are saved? Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, pait kayo ning kalibutan na mga lagad ka sa Ginoo, nya di ka kasiguro sa kaluwasan. Thank God nga one day akong gidawat si Jesus Christ nga akong maluluwas. Ug naa siya nagpuyo sa akong kinabuhi. Kung makasala ko, di mawa ang akong kaluwasan. Pero bunalan ko sa Ginoo. Dili maahimo maayo ang akong kinabuhi sa diha nga di ko magtarong sa akong kinabuhing Kristohanon. But my salvation is secure in the hands of the Lord Jesus Christ and in the hand of God the Father. Mao dapat makasulti ta sa kasiguruhan sa atong kaluwasan. We are ready. Amen? Diya sa loyo, are you ready? Sa pagpadayag sa kasiguruhan sa imong kaluwasan, aron ang uban nga mga tao nga wa maluwas, makasabot sila sa paagi sa kaluwasan ug makadawat sila ni Jesus Christ nga ilang bugtong og personal nga maluluwas. Now, number 1, the biblical truth about hope. That's point number 1. The biblical truth about hope. Ang atong paglaom sa kaluwasan, ato nang gibasa diri sa pulong sa Ginoo. Now, those living without personal relationship to Christ are living without hope. Kung wala pa kay relasyon ngadto sa Ginoo, wa pa ka mahimong anak sa Dios, wa pa nimong gidawat si Jesus Christ kay mong maluluwas, wala pa kay tinuod nga paglaom. Binsan pa kung unsa ka kadato, kung wala kay Kristo sa imong kasing-kasing, wala kay tinuod nga paglaom. Ngano man, kay for what shall it profit a man sa ligin the whole world and lose his own soul. Sa paghimo ning tibuok kalibutan, pastor, doon ako'y dako nga paglaom kay nakapasar ko o unsay mong ako'y nakadawat kog dako nga kantidad nga kwarta nga kabtangan. I will tell you this, there's no real hope for a person without the Lord Jesus Christ. Those living without a personal relationship to Christ are living without hope. Wala gyud kay paglaom. Tinuod nga paglaom. Ngano man ini kamatay nimo tanan.
imo nang biyaan. Tanan, imo nang talikdan. In Ephesians chapter 2, verse 12, that any time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and stranger from the covenant of the promise, having no hope, and without God in this world. Sa wala si Kristo nato, gidawat wala tay paglaom karon. Doon na tayo paglaom because of Christ. Kay kung wala kay Kristo sa imong kasing-kasing, nagpuyo ka nga wala gyoy tinuod nga paglaom. And 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, but I would not have you be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, kung namatay na, that you sorrow not, even as others which have no hope. Kung mamatyan ta, dili ta mapareha sa unbeliever nga murag magminatay gyud, nga murag grabe gyud kaayo nga kagulanan. Nga naman, kay ang atong minahal sa kinabuhi, moabot ang panahon nga magkita ay ta didto sa langit. Amen? Dili kayo ta mag-uol. Kung doon na tayo mamatay na ito, mag-uol man ta. Pero di pareha sa unbeliever. No, nga grabe gyud. Nga naman, ang pulong sa Diyos nagsulti, kay doon na tayo paglaom, nga magkitaay ta sa atong minahal sa kinabuhi. Ang among balay sa una, padulong sa eskwelahan, mulabay og minteryo, di ba sa Clarin ay minteryo, no? Eskwelahan na mo sa Clarin National High School, minteryo, din among balay. So, daghang mga panahon nga, eskwela kog first year, mag-hike raman mi. Kay sa una, walay usong sakay. Hike ra. Karon arte ng mga bata, ihatod yun, no? Di ba, grabe kayo. Sa una, ihatod, lakaw lang yun itaon. So, daghang mga panahon nga naay mamatay, mutan na umi sa lubong nga paglabay na mo, naay magdinagwing, grabing iniyakay. Naay kaisa, nakakita ko nga, naay gitunto na kanang ikuan sa bangag ba, ibutang mo nagpisi, no? Ay, ang mga anak, grabe, ang pisi, hawiran, kay diligid patunton. Naglagot man ang nagtunton, ilat siya itong uyuan. Siya, ibalik na. Gikasab-an ang iyang mga anak. Siya, labon mito kay buhi pa na inyong mama, pwede pangasaba yun. Basta kato nanghiyak, ni utrog ngiyak, nangasuko. Apan kitang mga Kristohanon, kung mamatyan ta, doon na tayo itong hunaon nga atong minahal sa kinabuhi, ato ang makita na dito sa langit kung sila naluwas. Muna importante kayo, we must share the gospel to our loved ones. Once nga sila maluwas, dili na nato sila makita dito sa eternidad. And then letter B, the hypocrites' hope will perish. In Job chapter 8 verse 13, so are the fat of all that forget God, and the hypocrites' hope shall perish. Sa mga hypokrito. Kana mga hypokrito nga tao, magpatuo sila nga, mga maayo sila nga tao. Na kung nagtuo ka nga, doon ay paglaom sa imong kaluwasan tungod sa maayong buhat, the Bible says, your hope shall perish. Usay, ang tao, di mo dawat siya, di man ko makasasala. Di man ko, kanang buutan man ko. Uy, kita tanan, makasasala. You need Christ, you are hypocrite. Hypokrito ka. Pero ang Biblia, kita tanan, makasasala. All we need a Savior because all have sinned and come short of the glory of God. Let us see, the hope of the unrighteous will perish. Proverbs 11:7, when a wicked man died, his expectation shall perish, and the hope of unjust man perisheth. Doon ay mga tao nga dili mo dawat ni Kristo kay tungod dili sila mobiya sa ilang bisyo. Unya na lang ko anang dawat sa Ginoo kay murag nindot pa kayo ang kalibutan, murag nindot pa kayo ang magkinabuhi ko nga makasasala. Pero ingon ang Biblia, when the wicked man died, his expectation shall perish, and hope of the unjust man perish. Doon ay insik, ingon siya, dili ko na Bible, wala Bible study, dili ko na tuo Biblia. Insa ako matay,
dili ko ato impierno, dili po ko gusto ato langit. Sa aham ni kasir, di ako iskina, himo ko tindahan. Di mo ka na, bisa na sa eternity. Ang yang unahuna, negosyo lang yapon. But the Bible says, when a wicked man died, his expectation shall perish. Unahuna niya, matulog naman, di man na tinuod, diya sila nasayop. Mga young people, kung mupili ka nga maglakaw ka sa pagkamatarong, kung mupili ka nga magkinabuhi ka nga magtinud-anon diya sa Ginoo, sa imong pagsimba, sa imong pag-alagad sa Ginoo, bisan pa niining kalibutan na doon na kay paglaom. God promised you to bless you. Amen? Number 2, the basis of hope in life. The basis of hope in life. Unsa may atong basihanan sa atong paglahom. Letter A, hope is based on personal relationship to Christ. Ako doon ako'y paglaom nga mo ato kog langit, dili kay pastor ko, dili kay buutan ko. No, I'm still sinner. I'm saved by the grace of God. Amen? Tungod sa akong relasyon sa Ginoo. Sama sa dinyo. Colossians chapter 1 verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of the ministry among Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. I have a hope of glory. That someday, kung magubat man ganing, mag-unsay, mahitabo sa kalibutan, we are sure na moadto ta didto sa langit, kaning lugar dili ni atua kaning kalibutan. Muna luoy ang Kristohanon nga ang iyang paglaom, mga butang ra gining kalibutana. Kay kaning kalibutana sunugon. Salamat ko ninyo nga inyong giuna ang Dios namo sa simbahan. Salamat ko ninyo nga nagbutang gyud sa inyong kasing-kasing nga importante ang mga espirituhanong mga butang. Ang tinuod nga paglaom wala sa relihiyon. Wala diha sa maayong binuhatan aron ta maluwas kundi diha kang Kristo. To accept that you are a sinner, that you cannot save yourself. God cannot save anybody. Nga nagunahuna nga makaluwas siya sa iyang kagulingon. Gusto sa Dios, muduol ka sa Ginoo with humility, with humbleness. Lord, I cannot save myself. Lord, save me. That kind of humility, ang Ginoo mohimo siya nga imong mangayo kag mangayo kag pasaylo sa imong mga salao niya mo dawaton si Kristo nga imong maluluwas. Ug tagaan ka sa Ginoo kasiguruhan sa imong kaluwasan. In Hebrews chapter 6 verse 18 to 19, that by two immutable things in which was impossible for God to lie, posible ka na sa Dios mamakak ang Ginoo. Ang Ginoo dili mamakak mo na mas makasalig ka sa iyang pulong. We might have strong consolation who have laid for refuge to lay hold upon the hope set before us. Verse 19, which hope we have an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into the within the veil. No, ang pulong sa Diyos, dili mamakak. No? May tagod sa atong paglaom. Ingon ang pulong sa Diyos in Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tinuod gid nga maluwas. Kung mutawag ta sa Ginoo ug ato siyang pasudlon sa atong kinabuhi. Letter B, for our God is a God of hope. Ang atong Diyos, Diyos siya sa paglaom. Muna kung mga lagad ta sa Ginoo, doon na tayo paglaom. Kung naluwas ta, gidawat na to si Jesus Christ, doon na tayo paglaom sa kinabuhing dayon. Pastor, nagpamis man ang Ginoo nako og blessing niya. Murag lisod man gyud gyapon ang akong kinabuhi. Just wait. Be faithful sa imong pagsimba. Be faithful sa imong pagbasa sa Bible, pag-ampo sa imong offering. And wait the exact time that God will bless you. Even in this world. Now, in Romans 15:13, now the God of hope will fill you with all joy
and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. So through the power of the Holy Ghost, doon na tayo kalinaw. Christian, dili dapat ang atong kinabuhi, doon ay mga, kanabang di ta malinawon. Ang fruit of the Holy Spirit, doon ay peace, joy, long-suffering. Usahay sa atong kinabuhi, nganong usahay ang atong mga pangunahuna, wala tayo kalinaw, wala tayo kalipay, because of pride. Naa sa atong kasing-kasing. Muna atong paharion ang balangay Espiritu Santo sa atong kinabuhi. When you submit yourself to the Lord, God will give you peace, joy, and long-suffering. Because our God is a God of hope. Ang tao nga way paglaom, wa ginay kalipay. Pero kita puno ang atong kinabuhi sa paglaom, bisa nagatubang ta sa daghang mga problema, because our God is a God of hope. Siya mo'y naghatag na itong paglaom. Now, letter C, God's plan for our lives is to give us hope. Ang pulong sa Diyos puno sa mga promises of God. Ang pulong sa Diyos puno ni sa mga saad sa Ginoo. What's the reason? Why God, He wrote a Bible and iyang mga saad, yang ibutang din para kita mga Kristohanon, doon na tayo paglaom, bisa nagatubang ta sa kalisod. We know that someday, kanitanan, moabot ang panahon nga, moabot ta sa punto nga makita nato, bisan ining kalibutan nga mahimutang blessing ngadto sa uban. Ang tinuod, ang tumong sa Dios, tagaan tag paglaom. Kisa man ninyo karon diri nga walay paglaom. Pastor, maminyo pa ka ako. Wata, unsay kabubuton sa Ginoo, salig lang sa Ginoo. Amen? Ang tuota ang pinaka the best ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang uban ganin po nagbasol ngano na minyo. Ang uban po nag-uol ngano wa maminyo. Pero maminyo matagdili ang tinuod natong paglaom na sa Ginoo. Bahala na diha ako may mga lagad ko sa Ginoo. Amen. Pero kung nag-desire ka nga maminyo gyud ka. Basta nag-desire ka, basta manguyab ka. Amen. Now, di ta magdugay diha kay nanay mapandol. In Jeremiah 29 verse 11, I know the truth I think toward you, saith the Lord, to the peace and not evil, to give you expected aim. Ang unahuna sa atong Ginoo kalinaw, dili na utang. Aron sa atong ending, sa atong kinabuhi, nindot. Amen? Promise na sa Ginoo nga the end of our life is nindot kayo. Basta magpadayon ka diya sa Ginoo. Mag-backslide ka. Yining kalibutan na ang inni mo, di gid maayo. Pero luwas gyapon ka. Pero puno ang imong kinabuhi sa kastigo sa Ginoo. Maybe naa ka sa kalisod karon. Puno ka sa utang. Dagang maningil. Lisod ang trabaho, lisod ang negosyo. Pag faithful lang sa Ginoo, padayon pag-alagad sa Diyos. Kaya ang Diyos nagsaad siya na dili ka niya biyaan. Huwag padayon lang ka sa Ginoo. Muasinso ra ka kung mag-faithful ka sa pagsimba. No, mag-faithful sa pagsimba, paghatag, padayon lang kung naay danan mga shortcoming nimo sa imong kinabuhing Kristohanon. Why Kristohanon nga perfect? Ha? Kita mong tao nga gwapo, nagi kay kasaway. Sa gwapo tuod, pero naghang kay kasaway. Wag perfecto eh. Walay tao nga perfecto. Mao ka na sa imong kinabuhi kung struggling ang imong kinabuhing Kristohanon, padayon og simba, padayon og basa sa Bible. Because ang Diyos magahatag ra nimo og maayo diha sa unahan.
Now, letter D, our hope is based on the resurrection of Christ. In 1 Peter chapter 1, verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy had begotten us again unto lively hope, buhi nga paglaom. Natao ta diya sa buhi nga paglaom. By the resurrection of Jesus Christ from the dead, tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, doon na tayo buhi nga paglaom. Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, naghatag nato og kasiguruhan sa atong paglaom sa kaluwasan. Doon na tayo kasiguruhan sa kaluwasan kung imo nang nadawat si Kristo nga imo maluluwas. Si Buddha wala mabanhaw. No? Si Muhammad wala mabanhaw. Sa pagilain. Apan ang atong Diyos nabanhaw siya. O nagpasalig na nato sa iyang pagkabanhaw, kakitasan mabanhaw, kauban ni Kristo. Ang tinuod nga paglaom wala diha sa bahandi. Diba ninyo ni Kristohanon? Una sa tanan, ang paglaom sa kinabuhing dayon naa ni Kristo, wala sa reliyon. Dapat imong gidawat si Kristo nga imong maluluwas. If you are not saved this morning, tuhuoy og dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Ikaduha mga Kristohanon, ang tinuod nga paglaom, if you are saved, ang paglaom bisan ining kalibutana, naa kang Kristo. Si Christ said, without me, you can do nothing. Bisa kung saan pa ni paningkamot, kung wa si Kristo, kung tinuod ka nga luwas, walay kapuslanan ang imong pagpaningkamot. Ang tinuod nga paglaom, wala diya sa bahandi, apan gibasi nato sa mga espirituhanong mga butang. Kung mamatay ta, biyaan nato ang tanan. Busa atong tagaan og prioridad ang espirituhanong mga butang. Kamatay nato, wala oy. Biyaan ta ni tanan. Wa ta kabalo. O ang atong mga anak, makaapo, makatumdum pa nato, makaila pa nato, wala na. Kung magtarong ta sa imong kinabuhing Kristohanon, bisan ining kalibutana, dunay paglaom nga gisaad ang Dios nga iya kang panalanginan. Because God, He will bless you. In Deuteronomy chapter 28 verse 2, Deuteronomy chapter 28 verse number 2, and all these blessings shall come unto thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Maigsoon ko sa Ginoo, that's our hope. Ang tinuod nga paglaom diha ni Kristo, una sa tanan, ang paglaom sa kaluwasan naa ni Kristo. Pinagi sa pagpakatao pag-usab, wa ka pa matao pag-usab, dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Para sa among mga bisita, open your heart and accept Christ as your Lord and Savior. Ayaw pagbiya ning balay tigubanan nga di nimo madawat si Jesus Christ. Kay bisag naa kay relihiyon, wala kay tinuod nga paglaom. Kay ang tinuod nga paglaom naa sa pagpakatao pag-usab. Ikaduha, ang paglaom nato naa kang Kristo. Pagsunod diya sa kabubuton sa Ginoo. Letter A, katapusan, our hope is based on grace of God. Now, without the grace of God, wala tayo kasiguruhan sa kaluwasan. Without the grace and God's mercy, dili ta angayan panalanginan sa Ginoo. But because of His mercy, because of His grace, bisan dili ta kaabot sa standard sa Dios, naluoy ang Ginoo nato. And 2 Thessalonians chapter 2 verse 19, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us, hath given us everlasting consolation, a good hope through grace. Gitagaan ta niyag maayo nga paglaom, pinaagi sa grasya. Our hope is in heaven is not based on our good works, but by the grace of God. Nakasiguro ta sa atong kalawasan tungod sa iyang grasya. O kining maayong kasiguruhan ato ning isugilon sa mga tao. Aron sa sila makadawat sa kasiguruhan sa ilang kaluwasan. Christian, God commanded us to share the gospel because time will come that we cannot share the gospel anymore. Kung mamatay na ta, dili na ta makasugilon sa mayong balita. Kung mabalik na ang Ginoo, di na nato masugilon ang mayong balita.
kung mamatay na sad ang atong minahal sa kinabuhi, wala na sila ipaglaom pa nga maluwas. Mintras buhi sila, continue to pray for them na sila maluwas. Invite them to come. Labi na karong atong church anniversary. Go them and invite them. No, Pastor King, maghimo ta atong 1/8 nga invitation, no? Makapahimo pa ta. Para next Sunday atong ihatag. Para ihatag ninyo para sayo nila pag-remember sa date, sa time, ano sa sila mo first service, second service. O atong i-pray nga doon ay maluwas during sa atong church anniversary. Kamo na importante kay sa tao ang paglaom sa kinabuhing dayon. Mga Kristohanon, doon na tayo tinuod nga paglaom, nagisulti sa pulong sa Diyos. Young people, ang paglaom nga nindot nga kinabuhi naa sa Diyos. Na kung wala pa kay paglaom sa kinabuhing dayon, wala pa kakasiguro sa kaluwasan sa imong kalag. Ayaw pagbiya ning balay tigumanan nga dili nimo madawat si Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Para sa mga Kristohanon, maybe nagatubang kag problema. Kapastor, mura magwaan ko'y paglaom sa akong kinabuhi nga grabe man yun ni. Padayon lang. Kaya ang Diyos nagsaad siya o paglaom sa imong kinabuhi. Even in this world, nga mahimo kang blessing sa uban. God wants you to give you hope. God's plan for our life is to give us hope when we trust Him. Ang pulong sa Diyos, basaha. And read the promises of God. Because when you read the promises of God, just like you withdrawing your money in the bank, by claiming the promise of God sa imong kinabuhi. Say, Lord, you promise me that you will bless me. And obey the word of God. Lord, I will do my best by your grace. Lord, ako kang unahon diya sa pagsimba. Ako kang unahon diya sa akong offering. Lord, ako nagpray nga imong balalanginan ang akong kinabuhi. Para makita sa mga tao nga ako imong tinuod nga anak. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong. Salamat, Lord, sa kasiguruhan sa kaluwasan. Salamat, Ginoo. Bisan pa nining kalibutan na ikaw nagsaad og panalangin kanamo. Kung kami mo sunod sa imong pulong. Lord, salamat sa mga Kristohanon nga nangalaga diya kanimo. Salamat, Lord, sa mga Kristohanon, Lord, they are faithfully committing themselves, O God, diya sa choir, sa mga special number, o sa mga ushers, nag-imbitar, nag-drive, tanan Ginoo nga nagtrabaho para sa imong buluhaton. Lord, thank you for them, O God. Lord, I pray that you will continue serving you, O God. Lord, kung doon namin mga bisita karon, mga wa maluwas, ako nag-pray, open their hearts, O God, nga di sila mubiya ng balay tigumanan, kaya di nila madawat si Kristo nga ilang maluluwas. And help every believer, O God, this morning. You will bless this invitation also. Nga ilang ma-realize, Ginoo, nga ang paglaom na aragyo diya kanimo. O dapat kami mga Kristohanon, doon namin paglaom, makita sa among matag usa ka nawong, nga malipayon may nangalagad diya kanimo. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around. Please remain standing. Walay mo lingkod. O ang piano play silently. Para sa among mga bisita. Wa ko masayo, doon na ba tayo bisita karon? O naa ka karon, wa ka maluwas, wa ka kasiguro sa imong kaluwasan. Ang tinuod nga paglaom sa kaluwasan, mao ang pagpakatao pag-usab diya sa pamilya sa Dios. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Kung imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas, tagaan kanya kagahom nga mahimo kang anak sa Dios. Pasudla si Kristo karon sa imong kasing-kasing. Pinaagi sa pagpataas sa imong tuong nga kamot ay mahilan nga imo siyang dawaton. Maybe yung pastor, I want to be saved. I want to have a real hope of eternal life. I will accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Raise your right hand. Ano na ba? Ano na ba? Raise your right hand. Kasi muna, Pastor, I want to be saved. Ano na ba? Now I presume that all of us are saved. Christian, the real hope na sa Ginoo. If God's speaking to your heart, maybe you're struggling,
Maybe you're discouraged. There is no other hope. Gawas sa Diyos. Will you come to the altar and speak to the Lord? Maybe nawala imong paglaom, salvation sa imong loved ones. Now don't lose hope. Because in God there is hope. In God there is blessing. Just continue. Just continue serving the Lord. Giving your lives to God. And God, we can trust His word. Please come. If God's speaking to your heart, please come. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you so much, Lord, for the hope na imong gisulti sa imong pulong. Even, Lord, doon ay mga butang nga imong nakita sa among kinabuhi. Kaya may angayan, panalanginan, but you bless us so much because of your mercy. Lord, bless your people, O God. And bless us, Lord. Give us encouragement always to share the gospel, especially sa among loved ones. Tabangi kami, Ginoo. Lord, thank you for these people that came forward to bless their heart, O God. Lord, tabangi kami. Hindi, karong among church anniversary that we can invite people, we can invite our loved ones once more. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank